Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon ay October 23, 2023, ika-23 ng Oktubre 2023. Atin pong pag-usapan ng ipinagdiriwang na ebanghelyo sa ating simbahan para sa araw na ito. Wait po, share screen ako. Ating basahin ang pagpapahayag ng ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 12, mga talata 13 hanggang 21. Sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroroon, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paghatian namin ang aming mana." Sumagot siya, "Sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan." Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga. Isang mayaman ng umani ng sagana sa kanyang bukirin, kaya't nasabi niya sa sarili, "Anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili?" Ganyan ang sasapiti ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan, tuloy na po tayo sa ating reflection. Minsan, as I was browsing the internet, the social media, nakakita ko ng isang caricature, or rather, a comic strip. May drawing, but then walang dialogue, drawing lang. Tapos, ayon dun sa drawing, may drawing ng isang bata, may picture ng isang bata, tapos sa harap niya, nakasabog sa hangin ang mga perang papel. At siya'y tumatakbo papunta dun sa perang papel habang kinukuha niya mga ito. Pangalawang picture, yung adult na yung bata. Ganun pa rin ang sitwasyon. Tumatakbo siya papunta dun sa mga perang nasa hangin at iniisa-isa niyang kinokolekta. Dire-diretso hanggang siya'y tumanda. At pagdating sa dulo, ang makikita dun sa larawan, yung tao, matanda na siya, nasa kanyang mga kamay at braso ang maraming pera. But the thing is, isang hakbang na lang mula sa harap niya, nandun ang isang hukay at may lapida, at ang nakasulat sa lapida, pangalan niya. Katulad ng ebanghelyo ngayon, marami sa atin ang pilit na nagsusumikap upang magkaroon ng kayamanan. Hindi masama ang kayamanan. Ang magpapasama dito ay kung paano mo ito tatratuhin at gagamitin. Yun. Yung kayamanan kasi pwede mong gawin makatulong sa iba, lalo na sa mga nangangailangan. Alam natin yon. You can make a difference because of your money, because of your treasure. But then again, kung hindi yan ang gagawin mo, kung hindi yan ang iisipin mo, literally, walang silbi ang kayamanan mo. Sa kolokyal na salitang Tagalog, may sinasabi,
hubad kang pinanganak, hubad kang ililibing, hubad kang mamamatay. Wala kang anumang madadala. Maraming tao ang naging dakila dahil sa laki ng kayamanan at pag-aari, pero ni minsan wala sa kanilang nakapagdala nito sa kabilang buhay. Halimbawa, si Alexander the Great Military Commander, dahil sa kanyang galing, walang laban na hindi siya natalo. Lahat panalo. Yun lagi ang outcome. Lumaki ng lumaki ang kanyang nasasakupan mula Ehipto hanggang India. Pero bago siya mamatay, nagbilin siya ng 3. Ang magdadala lang ng kabaong ko ay magagaling na manggagamot ng kaharian. 2, isabog ang aking mga kayamanan sa daan papunta sa libingan. At 3, kailangan ang mga kamay ko sa labas ng ataol kita na walang anumang hawak. Nung tinanong siya para ipaliwanag ito, simple lang. Sinabi niya, mga magagaling na manggagamot lang ang magdadala ng ataol ko para ipakita na kahit silang magagaling na manggagamot, di ako nailigtas harap ng kamatayan. 2, isabog ang aking mga ari-arian sa daan papunta sa libingan para ipakita na hindi ko ito madadala. Katulad ng 3 bilin niya. Kita ang kanyang mga kamay na walang anumang dala. Hindi talaga masama ang kayamanan. Pero paano natin ito tratuhin? How do we treat it? How do we perceive it? Paano natin kilalanin? Yun ang pwedeng magpasama o pwedeng magpabuti. Sabi sa huli ng Ebanghelyo, may mga taong sa kabila ng kayamanan nananatiling dukha sa paningin ng Diyos. At may mga taong hindi naman mayaman, ngunit sa paningin ng Diyos ay mayaman. All will make you rich in the sight of God kung mamumuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. At anong kanyang kalooban? Magbigay ng katarungan, gawin ng kabutihan, righteousness and justice. Ibigay ang dapat, sa Diyos ang papurit parangal, sa tao ang pagtulong. Ganyan din ang Ebanghelyo kahapon. Give to what to Caesar is to Caesar, and to God what is God. Ganyan din ang Ebanghelyo kahapon. So paulit-ulit tayong pinaaalalahanan, ayusin natin ang ating pag-iisip at mentalidad. Paano natin tatratuhin ang mga bagay na meron tayo. Sa huli siguro hindi talaga tayo tatanungin ng Diyos nung nabubuhay ka, anong titulo mo? Doktor? Abogado? Kundi paano mo isinagawa ng tama kung ano yung meron ka. Kung abogado ka, tama namang ipagtanggol kahit na sino sa ilalim ng iyong serbisyo. Pero kapag binabaluktot mo na ang katotohanan, maipanalo mo lang ang kliyente mo na alam mong may kasalanan, mali na yon. Kung doktor ka naman, huwag naman lahat ng salita at letra ng reseta mo may bayad. Pati interpretation ng laboratory exam, pinapatungan mo ng bayad. Kung guro ka naman, nagtuturo ka ba talaga? O inaabuso mo lang ang kainosentehan at kamusmusan ng mga estudyanteng ipinagkatiwala sa iyo? Again, tratuhin natin ang kayamanan upang sa pamamagitan nito, magkaroon tayo ng mga kayamanang makalangit. Mga kayamanang hindi nasisira, nabubulok o kinakalawang. Magandang araw po sa inyong lahat. Sir Aaron, kung nakita nyo na matouch kayo ng video na ito, please hit the like button, share, and subscribe for more videos. Now, hit the like, share, and subscribe for more videos of mine tungkol sa mga gospel reading and reflections para sa ating simbahan. Magandang hapon po sa inyong lahat.